Sa wakas ay nakita ni Kuwabara ang batang babae na gusto niyang iligtas sa simula pa lang, si Yakina. Siya at si Yusuke ay kailangan munang makalampas sa magkapatid na Toguro. Tila minamaliit ni Kuwabara ang lakas ni Toguro at nagsimulang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Yusuke na nagsasabing may nararamdaman siyang malakas sa loob niya. Ito ay napatunayang totoo, habang binago ng nakakatandang Toguro ang kanyang katawan sa anyo ng isang espada, at ang nakababatang Toguro ay nagsimulang maglabas ng espiritong kapangyarihan. At ang napakalakas na kapangyarihan na ipinakita ni Toguro ay umabot kay Yusuke at naramdaman nila ang malakas na hangin na epekto ng kapangyarihan ni Toguro. At bago nila nalaman ay sinusugod na sila ni Toguro pagkatapos ay tinamaan si Yusuke na nagpatalsik sa kanya. Inilabas ni Kuwabara ang kanyang espiritong espada upang subukang harangan ang espada ni Toguro, ngunit ito ay masyadong malakas at sinuntok ni Toguro si Kuwabara sa sikmura, na nagpatalsik sa kanya sa pader at ang pader ay nabasag sa lakas ng pagkakatalsik ni Kuwabara. Si Yusuke ay lumabas sa gilid at pinaputok ang kanyang spirit gun, ngunit nagawa ni Toguro na tumalon at nakaiwas dito. Ngunit sinundan ito ni Yusuke ng kanyang spirit shotgun attack at napabagsak si Toguro. Gayunpaman, gumamit siya ng hadlang upang protektahan siya mula sa pag-atake ni Yusuke. Nagulat si Kuwabara at Botan sa nakita nila na wala man lang gasgas si Toguro. Nagpaparamdam sa kanila na ang kanilang mga kapangyarihan ay walang pag-asa laban sa isang halimaw na tulad niya. Nag-isip si Yusuke ng isang plano at sinugod si Toguro, ngunit mabilis na lumapit at nagpaputok ng full-powered na spirit gun sa harap mismo ng mukha ni Toguro. Sa kabila nito, nananatiling hindi nasaktan si Toguro. Lumilitaw na si Elder Toguro ay nagbago mula sa espada hanggang sa kalasag at hinarang ang spirit gun ni Yusuke. Binugbog ni Toguro si Kuwabara at Yusuke ng mga suntok at sila ay bumagsak. Ngayon si Yusuke at si Kuwabara ay napabagsak at si Taro Ukane ay nagsasaya. Ngunit si Sakyo ay tila hindi apektado ng sitwasyong ito. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Hiei ay nakapasok na sa mansion ni Taro Ukane upang iligtas ang kanyang kapatid. Kahit papaano, sa kanyang espiritong lakas, naramdaman ni Kuwabara ang pinagdaanan ni Yakina, ang pahirap na naranasan niya noong siya ay pinilit na umiyak ni Taro Ukane para sa kanyang pansariling mga pakinabang, ang pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, at sa pamamagitan nito ay nakuha niya ang kanyang inspirasyon. Muling pinasigla, inilabas niya ang kanyang espiritong espada at pagkatapos ay sinugod si Taro Ukane. Gusto niyang parusahan si Taro Ukane sa pagpapahirap kay Yakina, ngunit sa sandaling iyon ay hinarap siya ni Toguro. Sinalag ni Toguro ang mga hampas ni Kuwabara. Sinuntok ni Toguro si Kuwabara sa sikmura. Gayunpaman, nag-isip si Kuwabara ng isang plano na kung makakarating lamang sila sa isang palihim na pag-atake maaari silang manalo sa labanan, kaya nagpasya siyang humingi ng tulong kay Yusuke. Muli, sumugod si Kuwabara ang kanyang spirit sword at handa na si Toguro na asahan ang pag-atake. Gayunpaman, pinaputok ni Yusuke ang kanyang spirit gun at tinamaan nito si Kuwabara, na nagdoble ng kanyang bilis gamit ang puwersang ito, na ikinagulat ni Toguro na hindi mahulaan ang biglaang pagsabog ng bilis na ito habang siya ay nasaksak ng malakas ng spirit sword ni Kuwabara, na nagpatamba sa kanya. Nabigla si Taro Ukane sa biglaang pangyayaring ito, at higit na masaya si Sakyo gaya ng dati nang makuha niya ang ari-arian ni Taro Ukane. Kaya lang, biglang sumulpot si Hiei sa pwesto ni Taro Ukane. Inilabas na niya ang lahat ng bodyguard ni Taro Ukane at handa siyang parusahan sa lahat ng ginawa niya kay Yakina. Nagsusumamo si Taro Ukane na mabuhay, ngunit sinimula ni Hiei na bigyan si Taro Ukane ng bagbog ng kanyang buhay. Nang malapit nang gawin ni Hiei ang huling suntok, pinigilan siya ni Yakina. Sinabing nakakita na siya ng labis na karahasan at gusto niyang itigil ito, at bilang kanyang matagal nang nawawalang kambal na kapatid, tumigil siya. Gayunpaman, hindi siya kilala ni Yakina, at nang tanungin niya kung sino siya, napagpasyahan ni Hiei na hindi pa ito ang tamang oras para sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya sinabi niya sa kanya na isa lang siyang kaibigan. Nakarating din si Kurama sa mansyon, naghihintay na pigilan si Hiei kung kinakailangan. Tapos biglang naalala ni Yakina ang tungkol kay Kuwabara, kaya dali-dali siyang umalis at pinuntahan siya. Ginamit niya ang ilan sa kanyang healing powers para pagalingin ang mga sugat nito. Pagkatapos ay nagsimulang mag-alala si Kuwabara na baka galit si Yakina sa mga tao para sa lahat ng naranasan niya, ngunit sinabi niya sa kanya na talagang gusto niya ang mga tao. Tapos na po ang Season 1 ng Ghost Fighter. Isusunod na natin ang Season 2 sa lalong madaling panahon. Abangan ang mga adventure ng ating mga bida sa pangalawang season.